mahirap, masakit, mapalayo sa mga anak. Kasi bilang isang nanay, gusto talaga natin na tayo yung nag-aalaga sa mga anak natin. Ako po si Lizel Joy Atido. Nagtatrabaho ngayon dito sa Jordan bilang isang OFW. Sa Saudi din po ako galing. Pero bago po ako nag-abroad, kasambahay din ako sa Pilipinas. Dahil sa kahirapan ng buhay, gusto ko talaga mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Yung bahay namin, laging tumutulo pag dating ng ulan. So wala kaming magandang masisilungan. Tapos, ayun, nag-decide talaga ako na mag-abroad kasi yung mga kapitbahay ko noon, nag-a-abroad na rin yun eh. Kaya may nakikita talaga ako na parang maganda yung pagiging isang OFW, yung magtrabaho ng ibang bansa. 2 taon po yung anak ko nung umalis ako. Mahirap kasi sa 2 taon pa lang ng anak, alam mo yung hindi pa niya maintindihan talaga yung mga nangyayari, hindi pa niya masasabi mong aalis ka pero wala naman siyang alam na kung kailan ka babalik, kung gaano ka katagal, kung pagkagising niya ba sa kinabukasan makikita ka niya. Lahat ng mga kaganapan sa buhay niya, hindi mo nakikita, hindi mo nasusubaybayan, hindi mo siya natuturuan talaga ng maayos, hindi mo siya natutukan kasi malayo nga siya sa'yo. Walang inang gustong lumayo sa mga anak. Ako naman kahit pinalad ako sa mga amo ko, wala akong ibang hiling, kundi sana dumating yung time na hindi na kailangan pang lumayo sa anak or sa pamilya. Say, Ana, Ana, Dubba. Dubba. What does that mean? That means I'm very cute. Here's my code blue. Oh, she put more. Again. Kahit off-cam po, very close po talaga siya. Kumbaga, family-oriented talaga yung amo ko. Kaya kahit na ibang lahi ako, kahit katulong ako, pinaparamdam po nila, kahit yung mga anak niya, pinaparamdam nila na hindi ka iba sa kanila. Kahit off-cam, yun nga, kasi yung iba sinasabi nila na baka content nga lang daw, pero yung totoo talaga, very close talaga yung amo namin sa amin. Kaya tinatawag ko siyang nanay kasi talagang nanay naman talaga siya. Kahit hindi ko siya tunay na nanay, kahit hindi ko siya kadugo, pinaparamdam niya sa amin talaga yung tunay na pagmamahal ng isang nanay. Say hi to all Filipino. Hi to all the Filipinos everywhere in the world. I want to say I love you all. I will support you all. Since I'm having a Filipino as a worker, I don't consider them workers. I consider them not only family, I consider them like my mother. I consider them like my sister. They supported me in all kind of way. When I'm happy, when I'm sad, all kind of way. And I thank Allah for them. Andito po ako ngayon, kasama ko yung mga kasamahan ko. Oras na ng pahinga namin. Ano yung pangalan mo? Hi! Ako po si Marlinda Borja Libre. 6 na taon na po ako dito sa bansang Jordan. Ito po yung isa kong kasamahan. Hi po! Ako po si Hana Dominic Bangot. Mag2 buwan pa lang po ako dito sa Jordan. Kamusta ka na dito kay Madam? Okay naman. Masaya ka naman. Yes. Yes. Ako yung taga-alaga ng mga bata at taga-luto. Tapos ako yung naka-assign sa mga kung ano yung mga kailangan ng mga amo or ng mga alaga ko. Tapos yung mga kasama ko, yun yung naglilinis. Sila yung taglalaba. Close po naman ako sa mga alaga ko kasi nakikita naman nila yung pag-aalaga ko sa kanila, yung ginagawa ko sa kanila na yun nga, dapat yung nanay yung gumagawa pero ako yung gumagawa kaya yung mga alaga ko very close din naman sa akin.
sa mga katulad kong nanay na OFW din, huwag natin kalimutan kung bakit tayo nandito sa ibang bansa. Mahirap, masakit, mapalayo sa mga anak. Kasi bilang isang nanay, gusto talaga natin na tayo yung nag-aalaga sa mga anak natin. Pero tayo bilang isang nanay, wala rin tayong ibang hangad sa mga anak natin, kundi mapapabuti yung kalagayan nila, mapaaral sila ng maayos. Kaya huwag natin kalimutan kung bakit tayo nagsasakripisyo dito sa ibang bansa, kung bakit napapalayo tayo sa kanila, hindi natin natutukan yung paglaki nila.